At excited rin ba kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating Magic Ruleta? Tulad na, nandito na si Atty. Dino. So magbibigay tayo ng comments hanggat gusto natin. Sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, hindi nyo kami mapipigilan. Pero pwede rin kayong makijoin. Ito ang Magic Ruleta! Akala ko with due respect. It's time! Maikutin ang Magic Ruleta! Ano, Cliff? Ano yung tanong mo kanina? Hindi, alam mo, dapat lagyan na natin ng timer yung ruleta natin eh. So may bago na naman tayong hindi susundin. Okay, go na, go na! Go, ruleta! Akala nyo hindi nagmamadali, ha? Okay. Oy! Wow. Oy. Senator Force Majeure Padilla. Ano naman yan? Yung hindi natin deserve. Oo. Buti naman sa gana, di ba? Sabi nga ni Marcoleta, yan ang hirap pag wala tayong background eh, no? Dinefine niya ngayon yung force majeure. Meron raw, ano ba pinagsasabi? Meron daw gera sa Middle East. Meron daw tayong El Nino. Wag na kaya lahat kayo pumasok dahil lagi namang merong may El Nino. Meron namang hindi na tayo papasok, mag-online na lang tayo, di ba? Anong kabalaslugan talaga to si Robin Padilla, parang hindi nag-iisip. Sasabihin ko consistently at pasensya na po kayo ha. Sana po hindi na tayo nag-e-elect ng mga hindi katalinuhan sa Senado. At pasensya ka na Robin Padilla, kulang ka talaga sa katalinuhan. Kulang ka talaga sa sipag. Kulang ka talaga sa pagbabasa. Kulang ka talaga sa knowledge dito sa pagiging senador. So parang awa mo na. Nagmamakaawa po kami. No? Kung hindi mo alam ang sinasabi mo, itikim mo na lang. Hindi nga yung bibig mo, yung bunganga mo na eh. Di ba? Kasi isa ka sa nangunguna sa pagbunganga, pero yung pagbubunganga mo, walang sense. So pasensya ka na ha, Robin Padilla, sarahan mo na lang yung bibig mo. Buti nga si Senator Lito Lapid eh. Mas tahimik eh. No? Kapag Bibigay pa ng mahab. Bibigay pa ng mahab lang. Ako naman wala naman sa akin problema kung iba yung educational background, kulang sa talino, si Senator Robin. Bukas naman po ang Senado para sa lahat. Pero I think ang pagkukulang nyo yung pagmamahal sa ating bayan at sa ating mga mamamayan. Ang minamahal nyo lang po kasi si Senator Bato de la Rosa. Ang minamahal nyo lang yung mga alyado nyo, yung mga dumedepensa sa buong mga Duterte allies. Yan lang yung inyong minamahal. Kaya tuloy, napupunta po kayo sa alanganin. Force majeure ang ibig sabihin po kasi niyan, para lang magkalinawan sa ating mga kababayan, ang ibig sabihin dyan ay isang bagay na hindi mo kontrolado. Kaya nga force di ba? Hindi mo inaasahan at hindi mo kontrolado. Na makakaapekto po doon sa trabaho nyo bilang mga mambabatas at senador. Isipin nyo naman po yung mga regular na mga manggagawa, mga araw-araw na pumapasok, mga profesional. Pwede po ba naming sabihin na may gera sa gitnang silangan kaya hindi na kami papasok? Hindi naman pwede yan, di ba? Pwede ba naming sabihin na masyado pong mainit kaya hindi na ako pupunta sa opisina? Hindi po. Kaya po dapat ganun din yung ating mga senador. Dapat parehas sa pantay kung ano po yung patakaran para sa mga regular na mamamayan. Ganun din yung patakaran para sa ating mga senador. Pwede ba natin i-invoke na may force majeure naman talaga? May force majeure tayo kasi meron tayong ganitong klaseng Senado na ang baba-baba na ng kalidad ng pagtrabaho. Ang baba-baba na ng expectation. Ang baba-baba na ng reputasyon. Ang baba na talaga. Bababa. Mamaya pa si Amy ha. Alam niyo, I was actually rooting for Senator Robin Padilla. Personally, hindi ko siya binoto. Pero nung nanalo siya, sabi ko, at least marami siya matutulungan. Lalo na yung mga kababayan niyang Muslim, lalo na yung mga taga Mindanao, lalo na yung mga tao na ordinaryo. Pero nagugulat ako, he is not standing for the interest of the ordinary Filipinos. So, Senator Robin Padilla, sayang nandyan ka na eh. Alam mo yun, hindi namin tinitignan kung ikaw man ay walang master's degree, walang PhD, hindi ka abogado. Hindi namin tinitignan yun. Ang tinitignan namin kung kaninong interest ba talaga yung pinaglilingkuran mo. Ikaw pa naman, sanay kang bumida sa mga action movies bilang action star. Ikaw ang bida, pinoprotektahan mo yung mga babae, yung mga bata sa bad guys. So ngayon, gawin mo sana yung mga ginagawa mo for the longest time of your career in the showbiz industry. Be the good guy. Boy, yun. Dadagdag ko lang maging sino ka man. Pero yan na yun yung point di ba? Pag nasa public office, hindi bare minimum yung hinihingi. Ang hinihingi, you go above and beyond. Yung kaya mong ibigay. You go above and beyond. Doon sa oras mo, doon sa diskarte mo, doon sa prinsipyo mo. So, Senator Padilla, hindi ito easy way out.
Hindi easy way out ang inaasahan ng taong bayan at lalong hindi video conferencing ang paraan ng mga pag-resolve ng napakaraming issue na hindi pa rin tinatakal sa Senado. Katulad na nga lang ng paparating na impeachment, katulad na nga lang ng ordinaryong mga buhay ng mga mamamayan na apektado ng mga force majeure na mga pangyayari. So, imbes na magtago ka, pasok tayo. Yun lang po. Jessica, tigil-tigilan mo ko doon sa action star, ha? Paano siya naging action star, bawal ka masigawan. Iyakin to. Kailangan nakakitang iyakin na action star na balat sibuyas, pero dahil dyan, goroleta na ka. Goroleta! Salamat at tinransition mo yung sarili mo. Speaking of, ayan ko tuloy. Okay, Oh, yan. ayan tuloy. Senator absent Bato de la Rosa. Okay. The fugitive. Ang BFF. Pugante pa din, diba? Pugante na talaga ang Mula label sa- ni Senator Bato. Pugante na talaga yan. Tapos sinahamon ko, ha, ang Philippine National Police. Anong hamon? Ko ang Philippine National Police. Show us na ang loyalty ninyo, hindi sa dating chief PNP ninyo, ang loyalty ninyo nasa batas. At sana, I'm calling on the new PNP, yung ating PNP chief ngayon, na sana maaresto nyo talaga itong si Bato de la Rosa. Ipakita ninyo na hindi kayo nandyan para takip-takip, hindi kayo nandyan para protektahan ng isang dati nyong chief PNP, protektahan ninyo ang Filipino people. Tandaan nyo, ha, architect siya ng malagim na giyera sa droga. Pinag-usapan lang natin kanina, ang dami-dami mga biktima. Sana mahuli nyo na siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi po huli ng PNP, na nire-remind po natin yung mga Pokemon fans, pakidala po yung mga Pokeball nyo. Yun yung si Geodude. Pero ano din, ako, ang mensahe ko na lang kay Senator Bato de la Rosa, kasi nagtatago pa din siya, mukha naman wala naman siyang pakialam sa dignidad at integridad ng Senado. Mukha naman wala siyang pakialam doon sa pagdinig sa International Criminal Court. Wala naman siyang paniniwala sa rule of law, no? At doon sa buong proseso na yon. I think, isipin mo na lang yung mga kasama mo na nagpoprotekta sa'yo. Kasi mukha na po sila talagang katawa-tawa. Pinagtatawanan na po ng taong bayan, iyong mga senador na talagang masabi na ang kung ano lang, maprotektahan lang kayo. Ngayon, di ba, talagang nagkagulo sa Senado dahil gustong makaboto ka. Kaya pinopropose yung video conferencing para makaboto ka kahit hindi ka naman nagpapakita talaga sa sesyon ng Senado. Ngayon, si Senator Robin Padilla, pinagtatawanan dahil nga mali naman yung pagkaintindi niya sa force majeure. Bakit niya ba ginagawa yun? Para protektahan ka. Si Senate President Alan Peter Cayetano, araw-araw na ata nagla-livestream yan sa Facebook kaya walang maipasang batas, di ba? Para kanino? Para protektahan ka. Isipin mo na lang yung mga kasama mo, di ba? And he's not being a good husband and a good father. Kasi hinahayaan niyang i-battle ng kanyang wife and yung kids, yung kahihiyan na dinadala niya ngayon. Instead of just surrendering para may peace man lang na he is under the judicial process, na hindi siya habang dinadragnet siya, ngayon na he is tagged as pwedeng manlaban, may mangyari pa sa kanya, di ba? Huwag mo nang bigyan ng stress yung asawa at mga anak mo. Mag-surrender ka na lang. Kinakabahan Senator ako, Bato. ha, para sa asawa niya. Baka Diba? pwede siyang kasuhan na maraming liability dahil sa pagtatago niya doon sa pugante niyang asawa. Yeah. O, isipin niya na lang yung isipin niya na lang din yung asawa niya at mga anak niya, di ba? Gusto niya bang madamay pa dito? Oo. Pero alam natin na si Senator Bato, wala namang ibang taong iniisip kundi ang sarili niya. 'Di ba? Ang gusto nga niya ay comfort. Gusto niyang humiram ng mansion sa Baguio para magbakasyon. 'Di ba? Tapos, I mean, nasasaktan siya pag tumatakbo siya. At nasusugatan, 'di ba? So kung comfort ang hinahanap ni Senator Bato, ito nakita ko recently umiikot sa social media, yung BJMP naglabas ng video ng anong itsura ng jail sa Pilipinas. Gaano ka-dignified ang buhay doon? Baka kailangan ng ICC magpalabas ng version nila ng ganon. Anong itsura ng tutulugan ni Senator Bato pagdating niya sa The Hague? Para malaman naman niyang komportable po ang due process, inaabangan lang po namin kayo. Ayun yun yung hugot ko lalo na yung pinag-usapan natin with the judge kanina, na ang kabalintunaan ay si Bato de la Rosa ay nag-deprive ng due process sa napakaraming mga Pilipino. Yeah. Na siya pa mismo nang babalahura ng due process hanggang ngayon pa naman pala. Hindi, kaya nga naman sabi naman ng Supreme Court doon sa kanilang desisyon na hindi siya bigyan ng temporary restraining order at status quo ante ay hindi siya pwedeng
humingi ng proteksyon sa batas kung siya mismo ay hindi niya ginagalang yung batas. Yeah. Hindi siya pwedeng humingi ng proteksyon sa korte na manghimasok yung korte para hindi siya madala sa dahig, hindi siya maaresto. Kung siya mismo pinagtataguan yung korte, kung siya mismo binabastos yung mismong sistema ng hustisya sa ating bansa. Hoy, bato ha, huli na to. Matapang ka lang nung ang mga tinutugis mo, yung mga walang kalaban-laban na inosente, ha? Pero ngayon, napakalaki mong duwag. Hindi mo talaga kayang harapin yung batas. Matapang ka lang laban sa mga walang kalaban-laban. Duwag ka. Ayan na! Go! Senator Bato! Sabi na niyo, correct lang talaga ito eh. Isa pa to. Ito, lagi natin nakikita. Si Senator Rodante Marcoleta At si Brother Mike Defensor. Brother Mike Defensor. The benefactor. Oo eh, nag-press conference sa siksikan pa sila eh. Ang ganda eh, no? Nung kinasuhan namin ito sa COMELEC, ang depensa nitong napakagaling na abogado na si Marcoleta. Legal luminary nga, di legal ba? luminary eh. Sabi niya, alam mo, dinonate naman sa akin yan, hindi pa ako kandidato. Yes. Eh, congressman ka naman pala. Dahil kakapagpapalusot mo doon sa disqualification case mo, nauwi ka sa plunder. No? Ganyan kagaling. Ganyan kagaling. Yan ang may legal background. Oo, I am embarrassed as a lawyer na nag-supply ng mga ebidensya, pati ng mga affidavit ng donors niya, kasama si Mike Defensor, siya, para makanal siya sa plunder. Paano mo nga itatanggi yung mga ebidensya na to? Ikaw ang nag-isubiti nito sa COMELEC na ginagamit lamang ng ombudsman laban sa'yo dahil ikaw mismo ang umamin. So, Marcoleta, di ba? Yan ang hirap pag may legal background eh. Ang galing kasi magpalusot eh. Yan, kinanal mo yung sarili mo sa pinakamalalang kaso, yan ay plunder. Non-bailable yan ha. Senator Marcoleta, alam mo naman yan. Ang pinakamasakit pa dyan, dinamay mo yung mga matatalik mong kaibigan. Yeah. Na donor, Sus, pinag-execute Maria mo ng affidavit laban sa sarili nila. Ngayon, kasama na sila sa graft at plunder. Di ba? Ganyan kakagaling na kaibigan. Kaibigan mo sila, di ba? Matatalik mong kaibigan na pinag-donate mo eh. Dinamay mo sila sa plunder at craft. Very good. Palakpakan natin ang napakagaling na legal luminary. Dapat pa siya na yung no? Kasi di ba yan, may story may children's book dyan si Vice President. Kaibigan. Meron pa na sariling version si Senator Marcoleta. Diba? Isang kawatan. Ay, Pero pinagtataka ko, itong si Congressman Mike Defensor, he's everywhere. Ayun na. Nasa Ridge Coalition siya. He's always on the news eh. Sa Ridge Coalition, isa siya sa mga spokesperson, tsaka nag-endorse kay Baste Duterte. Nandito siya sa balita dahil dun sa hotel nila ng asawa nila. Human trafficking. Na may human trafficking. Nasa balita na naman siya dahil dito sa plunder case ni Senator Marcoleta. 18 Marines pa. 18 Marines Marines pa. Diba? He's everywhere. Baka gusto niyo tumakbo ring presidente kasi ganyan ata yung mga gusto tumakbo presidente eh, di ba? Hindi. tapos ang sisipan niyan, di lahat kayo pinagkakaisahan ako, binibiktima ako, ganyan dahil sa aming political position. Kung ganyan karaming kaso mo, baka naman you're the problem. Itong BFFs na to. So, bilang millennial with the world at my fingertips, medyo nag-search ako. Yeah. So, hinanap ko yung history ni Marcoleta. Tapos yun nga nakita ko, no, dalawang party list ang nirepresent niya sa Congress for the full 9 Yeah. years. So, 3-year term per each party list. Tapos originally, ang pinaglalaban niya ay karapatan ng mga ordinaryong mamamayan, urban poor. Dati, medyo progressive pa yung paling nung trabaho niya. But at some point, naging Duterte laki siya, defend siya kay Sara Duterte. Inaway niya yung CHR just for Rodrigo Duterte. Tapos, nung 2021, may nakita ko. Hindi ko alam kung naalala niyo pa to eh. Pero nung panahon ng COVID, may time na di tayo magkandara pa kung paano natin iiwasan yung pagkakasakit. At si Senator Marcoleta at ang kanyang BFF na si Mike Defensor, nag-propose, at hindi lang nag-propose, nagpamudmod ng ivermectin sa taong bayan bilang paraan para protektahan ng ating mga sarili sa pagkakasakit. Oh my Samantalang ang World Health Organization ang nagsabi, walang malinaw na ebidensya na gagana ang ivermectin. So sa akin, palagay ko na sobrahan tayo ng tira ng ivermectin. So, alam mo yun, magsing level yung kanyang medical at legal background. okay ka na sana nung simula, tas at some point, kumalat ka. So either, para originally, sa kabayo, hindi ka no? maayos talaga na tao at representante ng mamamayan. Ayun. Or nadali ka talaga ng ivermectin na pinamudmud mo. So, Senator Marcoleta, maliban sa humanap ka sa mga
kaso I think we also need to seek medical attention. Hindi. Yeah. Tsaka I think kailangan natin banggitin na itong si Senator Marcoleta, magpapatawag pa daw ng subcommittee hearing ng Blue Ribbon Committee. Alam niyo po, hanggat hindi po malinaw yung inyong kaso ng plunder at bribery, hanggat hindi po yan nasusolusyonan, nasasagot ng maayos, wala pong maniniwala dyan sa ipapatawag niyong hearing sa Blue Ribbon Committee. Dahil kayo mismo sa loob ng Blue Ribbon Committee yung dapat imbestigahan. Mayorya ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee may kaso, kakasuhan, nag-aantay ng warrant of arrest. Ano pong kredibilidad nyo para magsagawa ng investigasyon sa korupsyon? Ilalabas nyo na naman yung 18 Marines, ibabalik nyo na naman kuno yung mga truck ng mga maleta na mga pera, yung mga kaso po nasa korte na bakit ide-derail nyo pa yung mga kaso na yan, no? Halimbawa, yung kaya Senator Jinggoy Estrada, ang pinakamainam na gawin ng Blue Ribbon Committee, suportahan po yung proseso ng pagdinig ng Sandigang Bayan laban sa inyong kapwa senador. Tama. Okay. Okay, go Roleta! Gusto ko pa kaso... Wala nga, hindi ko na kabila sa shirt Quick kanina. comment. Oh, speaking of, may tatlo dito, Sen Joel, Dami! Sen Cheese, Oh. Sen Jinggoy. Ito daw ba yung tinatawag na the bottom tree? Yes, oo. Basta alam ako, sure ako si Jinggoy naka 3-peat na. Yes. Sure ka na! Ay, Alam mo, congratulations, Senator Jinggoy, for starting a new social media trend. Ano yung social Lahat media ng trend? 3 plunder case niya, ano ba itsura mo nun? Elementary, high school, college, lahat lagi siyang present for you. gusto ko lang abangan yung lalabas na eventually yung mga picture ni Jinggoy Estrada na may mugshot for every decade. Across 3 generations. Millennial, Gen Z, hanggang Gen Alpha. Naabutan mo. Hindi mo naabutan yun. Wala ka dun sa tatlong generation na yun. Repeat offender ito, recidivist ito, no? Ang tanong ko sana sa ating mga institusyon, kailan nating tuluyang mapapanagot ito si Jinggoy Estrada. Pero sa Lunes, sa Martes, sana ma-serve na yung warrant at makulong na siya sa lalo. Non-bailable no? Kasi baka Non-bailable. nagtatanong yung mga tao, ba't nakapagpiansa siya, hindi pa plunder ang naisampa. Hindi nabigyan siya ng warrant. Oo, correct. So sa akin kasi dahil plunder yan, di ba? Misnomer kasi yung non-bailable, di ba? Lahat ng kaso bailable. Pero kung mataas yung krimen, no, yung penalty sa krimen, magbe-bail hearings muna. So habang nag-hearing, hindi ka pa makakapag-bail. Pero pagkatapos ng bail hearings para ma-determine yung strong evidence of guilt, tsaka lang pwede kang i-release. Kung may strong evidence of guilt, hindi ka i-release. Pag wala, pwede ka nang i-grant ng bail. Tsaka baka kasi nakakalimutan din minsan natin mga kababayan, parang nagiging katatawanan na lang si Senator Jinggoy Estrada dahil nga alam na natin na paulit-ulit na lang yung kaso niya. Pero sa pagkakataong ito, kalahating bilyon po, more than 500 million pesos yung sinasabi na ninakaw at pinagkakitaan po ni Senator Jinggoy Estrada. Tandaan niyo po yung kanyang naunang kaso na PDAP scam, halos more than 200 million. So tumoble, lumalaki po yung ninanakaw mula dun sa kaban ng bayan. Gumagaling. At dati naman ay weteng. Talaga pong lahat ng pwedeng pagnanakaw na gawin mula po sa pwesto, no, bilang isang public official, parang nagiging expertise na ni Senator Jinggoy Estrada. Kaya nga ang tanong natin paano naman yung mga kasama niya dyan sa Senate majority? Parang kaduda-duda na kilala nyo na palang ganyan si Senator Jinggoy Estrada, nagsasama-sama pa kayo. At Cleve, etong tatlong to, ang dahilan kung ba't nila minamadali yung change of rules in the Senate. Kasi silang tatlo yung possible na makulong in the near future, di ba? Si Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero, tsaka Senator Jinggoy Estrada. Kaya gusto nila i-allow yung video conferencing. Kasi nga, pag nag-start na ang impeachment court on July 6, kailangan ng boto nila para i-acquit si Sara Duterte. Tama. Pwede naman sila, magkakakorum na ata sila sa kulungan, hindi ba? Oo nga. Parang abot na ata sila dyan sa dami, no? Sa dami. Pwede na. Doon na lang mag-Blue Ribbon Change Committee venue. hearing. Doon sila lahat, pag-reunion yung Blue Ribbon Committee doon ngayon, no? Mali na naman, naalala ko na naman yung advice tuloy ni Senator Marcoleta. Hindi naman papala safe si Jinggoy Hindi Mark safe. Hindi Mark safe Okay, go Dahil Roleta. dyan, go Roleta. Hanggang doon ba naman maliban ni Senator Marcoleta? Oy. O, di na Ayan, si ang favorite Senate ko. President and Ambassador Of Jesus of Jesus Christ to planet Earth.
Alam mo talagang na-embarrass na ako dito kay Senate Yeah. President Alan Peter Cayetano. Para bang talagang wala na siyang kahihiyan at dahil sa grabe yung kanyang kasinungalingan, pati sarili niya nakukumbinsi niya. Ang tingin ko kasi kaya grabe yung pagsisinungaling nito si Alan Peter Cayetano is because dahil matalino naman yan no? Lahat nga ng tatlong school na anuhan yan napuntahan yan, UP Ateneo Lasal, no? So maganda naman ang kanyang educational background. So dahil alam ng konsensya niya na mali yung ginagawa niya, kailangan niya ng survival mechanism. At ang tingin ko, yung survival mechanism niya is ikumbinsi yung sarili niya sa sarili niyang kasinungalingan. Kaya ang lakas niyang mag-quote ng Bible So, grabe talaga ang kasinungalingan nitong si Alan Peter Cayetano, pati sarili niya, nakukumbinsi niya. Pero ako, mukhang ang lumalabas dito kay Senate President Alan Peter Cayetano, magiging lame duck Senate President ata siya. Dahil kung magkakatuluyan niyang kulungan, di ba? Mukhang hindi na magkakaroon ng quorum yung majority lang themselves, right? Kakailanganin nila yung suporta ng minority. Ibig sabihin po, dahil po may mga makukulong, maaaresto na mga miyembro ng Senate majority, mukhang wala nang susuporta sa mga panukala, sa mga motion na gagawin ni Senate President Alan Peter Cayetano. Maaaring hindi siya maalis bilang isang Senate President, pero basically magiging lame duck na siya kasi yung minority na yung maaaring makakontrol ng buong Senate floor, 'di ba? Historic po 'yan pag nagkataon.